YouTube channel mga katropa, isa na namang kwentuhan dito pa rin sa Buhay OFW. Ayan, napakagandang topic natin ngayon mga katropa. Bakit nga ba umaalis ang mga OFW o tayo mismo? Bakit nga ba napipilitan tayong mag-abroad at ibang bansa? So eto na mga katropa, sabi nila ang mga Pilipino raw kasi kahit saan mo man itapon sa iba't ibang parte ng mundo, kayang mabuhay pa rin. Kasi nga, maparaan tayo at syempre, marunong tayong makisama. Pero ang tanong mga katropa is, lagi na lang naiiwan sa airport bago tayo lumipad. Bakit nga ba? Well, bakit kailangang iwanan ang pamilya para buhayin? Kailangan ba talaga ng mga ibang bansa? And bakit kailangan sa screen na lang tayo manood ng paglaki ng ating mga anak? So ito yung mga problema na kinakaharap ng mga OFW mga katropa. So kumusta kayo mga kabayan? Ako nga pala si Kabady Moko, dating OFW na nagtrabaho sa Middle East. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang pinakamalalim na dahilan kung bakit nga ba umaalis ang mga Pilipino at nangingibang bansa. Hindi lang ito tungkol mga katropa sa real, dinar na pwedeng kitain o dolyar na pwedeng kitain sa ibang bansa. Ito mga katropa ay tungkol sa mga pangarap and na gusto nating marating kahit na alam natin na malayo ang distansya natin sa ating mga pamilya, mga mahal sa buhay mga katropa. So noong nasa Middle East ako mga katropa, madalas kong naririnig, ang yaman nyo na siguro, dollar ang kinikita ninyo. Naririnig ko sa mga kasamahan ko na pinag-uusapan nila ng nasa kabilang linya. Meron ding mga OFW na makakasalamuha mo, ang pinagkukwentuhan is yung pasalubong naman dyan na ginagawa nila minsan katatawanan, pero sa katotohanan, ito talaga yung totoong nangyayari mga katropa. Nakakatawa pero masakit din kung talagang iisipin mo. Kasi marami ang may maling akala mga katropa na kapag nag-abroad ka ay puro luho ka at sarap sa buhay na lang. Hindi ito totoo mga katropa. Umalis tayo at ibang bansa kahit na ito ay malayo sa ating pamilya dahil gusto natin meron tayong maipadala at gusto nating maging maayos ang buhay ng ating pamilya. Gusto rin natin na meron tayong choice, meron tayong option, meron tayong pamimilian. Umalis tayo dahil sa sahod sa Pinas na sobrang liit, na madalas pa kulang pa nga na pambili ng bigas sa loob ng isang buwan at pambayad sa mga kuryente. And ito mga katropa ay talagang katotohanan at totoong nangyayari. Umalis tayo dahil ayaw natin na maranasan ng mga anak natin yung mga hirap na naranasan natin noong mga nakaraang mga panahon, mga pagkakataon na talagang halos sinubok tayo ng mga iba't ibang mga challenges, iba't ibang mga pagsubok at hamon sa buhay. Ang pangarap para sa pamilya mga katropa ay parang gasolina yan, na sa kabila ng sobrang init ng temperatura sa disyerto na minsan umaabot ng 50 degree. Ayan, sa sobrang init, o kaya naman kapag sobrang lamig, kapag winter, ayan, talagang mararanasan natin yan mga katropa. Isa sa mga dahilan kung bakit kahit na minumura na ng mga amo, o kahit gustong-gusto na nating mga umiyak dahil sa sobrang homesickness, sa sobrang pag-aalala, pag-iisip at gustong-gusto na nating makita yung ating mga naiwan na pamilya, tinitiis natin yun mga katropa. Kasi nga, alam naman natin na sa bawat pagtitiis natin, may isang bata sa Pilipinas na nakakapag-aral. Pero alam nyo ba mga katropa na pinakamahal na bayad sa pag-abroad, hindi yung plane ticket, kundi yung first na hindi natin nakita yung ating mga mahal sa buhay. First step ng mga anak mo, first honor ng panganay mo, first heartbreak ng mga
mahal mo sa buhay. O yung huling sandali ng mga mahal natin sa buhay na yumao na hindi na natin naabutan. Yung mga pagkakataon na yon nararanasan ng mga Pilipino sa ibang bansa, mga katropa. Nung nasa ibang bansa ako, naaalala ko nung nag-video call kami ng pamilya ko, nakita ko yung mga anak ko na hindi rin masyadong malapit, puro mga video call lang. Iba kasi pa rin, mga katropa, yung may experience mo na magkasama talaga kayo physically kaysa sa yung video call lang, internet lang, mga katropa. Masakit ito, di ba? Pero ang isang magandang bunga naman yon is nakikita mo na nakakapag-aral sa magandang eskwelahan yung mga anak mo. Ang pag-alis ay isang sakripisyo ng oras para sa kinabukasan ng ating mga mahal sa buhay, ng ating pamilya. O di kaya ay maibangon sila sa kahirapan. Kaya naman, mga kabayan na nagbabalak pa lang, ihanda nyo na ang sarili ninyo. Ang pag-a-abroad kasi ay hindi lang puro pasyal, outfit of the day na pinopost natin sa mga Facebook at iba't ibang social media natin. Ang pag-a-abroad ay pagharap sa salamin gabi-gabi at pagtatanong sa sarili, kaya ko pa ba na manatili dito sa ibang bansa? Kaya ko pa ba na magtrabaho? Kaya ko pa ba na pagtiisan ang mga amo ko, ang mga boss ko? At ang sagot ay laging, kailangan, kayanin ko, kasi para ito sa kanila, mga katropa. Sa mga aspiring OFW, huwag kayong umalis ng walang plano. Huwag kayong umalis dahil gusto nyo lang ng bagong iPhone, mga luho sa buhay. Umalis kayo dahil meron kayong baon-baon na inspirasyon. Meron kayong layunin, meron kayong aim, meron kayong goal. At sa kasalukuyan, mga OFW, tandaan ninyo, mga katropa, hindi kayo ATM. Tao din kayo. Karapatan nyo rin na magpahinga at mahalin ang sarili ninyo, mga katropa. Mag-save at magtira kayo ng para sa sarili ninyo. Huwag lahat ipadala, huwag lahat ibuhos. Magtira kayo ng something para sa inyo. Ang pangarap para sa pamilya, mga katropa, ay hindi dapat maging dahilan para mawala ang sarili nyo. Mag-ipon tayo para hindi lang para sa kanila, kundi para sa araw na hindi na natin kailangang umalis pa ulit ng bansang Pilipinas. So, makabuluhan yung salita na yun and makatotohanan, mga katropa. Ngayon, balikan natin ang tanong, bakit nga ba tayo umaalis? Simple lang naman, dahil mahal natin sila, mahal natin ang pamilya natin. Pero sana sa paglipas ng panahon, ang pagmamahal na yan ay magdala sa atin pabalik sa kanila, mga katropa. Yung may sapat na tayo na ipon at buong buo ang pagkatao natin. Ikaw, katropa, anong dahilan mo bakit ka nag-abroad o bakit gusto mong mag-abroad? I-comment nyo naman sa baba. Gusto ko kayong makilala at syempre mapakinggan natin ang mga kwento nyo. Sa susunod na episode natin, mga katropa, pag-uusapan natin ang isa sa pinakamahirap na parte, yung moment na kailangan mong magpaalam sa airport. Ito yung mga moment na crying moment siguro sa lahat ng mga OFW. Yung pag-alis ng eroplano sa airport na nakasakay ka na doon, nakikita mo na lang yung mga ilaw sa baba na umaalis ka na ng bansang Pilipinas. Well, lahat ng OFW alam yan, and may kurot sa dibdib nila yung mga moments na ganyan. So, paano nga ba, mga katropa, mag-move on sa unang gabi sa abroad? Ayan. So, huwag kalimutan, mga katropa, na i-like ang video na to at syempre, mag-subscribe na rin kayo at i-click ang bell icon para kasama kayo sa journey natin dito sa Kabady Moko YouTube channel
usapang business and buhay OFW. Ingat po kayo mga katropa, mga kabayan, saan mang panig kayo ng mundo. Hanggang sa muli, maraming salamat at paalam. Saludo kami sa inyo.